Yun ang mga kababayan sa poll sa mga katanungan ni DJ Chacha, itong si Attorney Claire Castro. Aba, napaamin mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, ito na yung pangako ni Pangulong Bongbong Marcos Bangag Jr. na bumaba. Bumaba na nga mga kababayan. 25 na lang. 25% na lang yung kanyang trust and approval rating. Hindi yung kilo ng bigas ha. Baka akala niyo yung kilo ng bigas. Hindi mangyayari yung pinangako. Kasi nga ano yun mga kababayan, yun yung paraan para mabudol tayo. Yung 20 yung kilo ng bigas. Pero malapit na mangyari yan mga kababayan ha. Pero hindi nga yung kilo ng bigas. Yung trust and approval rating nitong si Pangulong Bangag mga kababayan. Dahil ngayon nga 25% na lang. Baka sa sunod na may mga survey, baka maging 20% na lang. Sa panahon na yan, baka yan na yung katuparan sa mga pangako. Ito si Pangulong Bangag mga kababayan na maging 20 na lang. 20% na lang yung kanyang trust and approval rating. Baka darating yung araw, baka pagdating ng mga isang taon na lang ito sa kanyang posisyon mga kababayan, baka nasa mga 2% na lang talaga yung trust and approval rating nitong si Pangulong Ngagba mga kababayan. Yun ang itong si Attorney Claire Castro, talagang hirap na ipagtanggol itong ating Pangulo. Kasi nga, halata naman natin sa kanyang mga kasagutan na talagang na mga kababayan, na tawag nito yung na uutal na siya. Hindi na insakto, hindi na tama yung kanyang mga kasagutan at minsan napapaamin na siya. Katulad na lang ng pagbaba nga ng trust and approval rating nitong siya Pangulong Ngagba, inamin ni Attorney Claire Castro na isa talaga sa mga dahilan kung bakit ay talagang bumulusok pababa itong si Ngagba ngayon mga kababayan, dahil nga sa pag-aresto ay dating Pangulong Duterte at isinurinder nga, isinuko ng ating pamahalaan ngayon itong si dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Talaga naman mga kababayan, yan talaga ang isa sa mga dahilan. At isa pa sa mga dahilan mga kababayan, at talagang tudo pagsisinungaling itong si Attorney Claire Castro mga kababayan, itong tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isa rin ito sa mga dahilan mga kababayan. Sa tingin ko isa ito sa mga dahilan kung bakit talaga nawala na ng tiwala itong ating mga kababayan kay Ngagba mga kababayan. Dahil nga siya nangako noon na walang impeachment, dapat hindi mangyari ang impeachment na yan. At nangako din siya noon yung tungkol nga sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Sabi niya, walang mangyayaring ganun, hindi papayagan ng administrasyong Marcos na makapasok yung ICC dito. Wala silang jurisdiction. Pero nga, nangyari lahat yan mga kababayan. Ibig sabihin, talagang napakasinungaling ni Ngagba. Kaya nga, kumuha din siya ng sinungaling din na tagapagsalita. Na itong si Attorney Claire Castro nga. Yun ang wag na natin itong kapatagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. So, umpisahan natin dito, attorney, sa pagbagsak nga po ng approval ratings ng Pangulong Marcos Jr. Mula po 42% noong Feb to 25% ngayong March. Ayon po yan sa Pulse Asia Survey. Ang isa po sa sinabi nyo kahapon, posibleng may kinalaman ng paglagana po ng fake news dito po sa pagbagsak na ito. Pero sinasabi nyo rin na hindi nababahala ang Pangulong Marcos Jr. dito. Ito po ba hindi dapat i-consider ng administrasyon bilang wake-up call para po mas paigtingin pa ang serbisyo sa mga Pilipino? Yes, nakausap kasi natin kahapon si Pangulo. Napag-usapan kasi namin na maybe, hindi naman namin sinasabing fake yung survey ng Pulse Asia. Ang sinasabi namin, ito bang mga tao, yung mga respondents ay maaari ba sila na i-impluwensyahan ng fake news? Dahil lumalaganap talaga ang fake news dito sa Pilipinas. Sabi nga natin, hindi tayo nababahala dahil ginagawa lang naman ng Pangulo ang kanyang trabaho na naaayon sa batas at naaayon sa tama. Kumbaga hindi siya mapapahinto, hindi siya mababother ng anumang survey. Pero sabi natin kahapon, titignan pa rin natin ang mga survey na ito para malaman natin kung yung mga respondents ba talaga ay hindi ba naaabutan ng serbisyo ng gobyerno
May mga respondents ba na hindi alam yung mga serbisyo na maaari nilang makuha or mga ayuda na maaari nilang makuha mula sa gobyerno? Ayuda? Saan ba ang mga respondents na ito dahil baka hindi nga naaabot ng gobyerno? So sinasabi natin na baka yung iba influenced by fake news dahil katulad ng sinasabi, one of the reasons daw ay yung pagtaas ng inflation rate. Pero DJ Cha at Sir Ted, ayon kasi dito sa PSA, yung inflation rate kasi bumababa. From 2.9 naging 2.1, ngayon pong March is 1.8. So medyo paano mare-reconcile yung ibang mga ganung bagay na hindi kaya naiintindihan ng ibang tao or sabi natin, depende yan paano ba sumagot yung respondents, paano ba yung tanong. At sabi nga, kahapon, nagkausap din po kami, may sectoral meeting with the President and DSWD Secretary and Labor Secretary, Laguesma. Meron silang ginagawang survey, halimbawa po, yung kung gutom, di ba? Hindi lang po isang beses i-survey yung pamilya, let's say pamilya. Isang beses, baka ngayon gutom, na-survey sila ngayon, di ba? So, ang ginawa po ng DSWD is patuloy pong minomonitor, let's say itong pamilyang to, nag-improve ba o mas nagutom? Kasi kung halimbawa po na-survey kayo na tong araw na to at kayo'y gutom, sabihin niyo talaga, gutom kayo. Hindi po ba? So, dapat ang pag-survey ay hindi para... Nakakatawa mo ito. Itong si Atty. Claire Castro. Ibig sabihin, pag nasurvey ka ngayon, gutom ka ngayon, bukas, pag busog ka na, pag binigyan ka ng kanin or tinapay ng kapitbahay mo, sabihin mo nang, busog ako ngayon dahil binigyan ako ng pagkain ng kapitbahay ko. Hindi yan, Atty. Claire. Dapat yung meron silang pambili ng pagkain sa araw-araw. Ang gusto mong ipalabas, ngayong araw na ito, gutom, tapos sa sunod na araw, busog. Ang labo mo naman. Parang isang beses lang, hindi one time lang sa tao ito. Dapat the same people will be the same the same people na survey before na ito yung abot o level ng kagutuman nila. Dahil ba sa tulong ng gobyerno, naibsan ba yung gutom nila, nagbago ba, nag-improve? So kung isang beses lang kayo masa-survey at nagkataon na ngayon ay wala kayong sweldo, natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo. Kasi nga po dun sa Pulse Asia survey sinasabi na inflation po yung isa sa mga pinakagusto na matugunan agad ng mga Pilipino na issue ngayon. Attorney Claire, ang ginamit niyo po hindi nababahala ang Pangulong Marcos pero hindi binabaliwala. Tama, hindi nyo binabaliwala itong survey. Kasi base po sa mga nabanggit ninyo, makikipagpulong o nakipagpulong na nga po ba kahapon tungkol dito sa posibleng baka hindi naaabot ng mga Pilipino na programa ng gobyerno? Actually po, yung pagkikipagpulong ng Pangulo, hindi naman ito dahil sa may ganitong issue. Regular po nakikipagpulong ang Pangulo. Sectoral meeting po. Paano ba matutugunan yung pangangailangan ng taong bayan? Paano ba lalawak pa yung natutulungan? Itong walang gutom project ng Pangulo. So, kahapon nga ay nagbigay ng report itong si Secretary Gatchalian na ngayon ay minomonitor nila at nakikita nila a certain group of persons na survey nila before is nakita nila yung improvement. Kasi kumbaga hindi nga sabi ko hindi one time na survey. So, sabi nga natin yung survey kasi is pwedeng nandiyan, pwedeng guide yan. Pero sabi nga natin hindi dahil bumaba ang rating ng Pangulo sa Pulse Asia parang teka lang, parang ano nangyayari, hindi ganon. Parang tuloy-tuloy ang trabaho, kahit ano pa ang mangyari, pero tuloy-tuloy pa rin kung paano mai-improve ang trabaho ng gobyerno. Okay, oo. At sabi nyo rin po kanina, hindi nyo sinasabing fake ang survey, pero posibleng baka yung mga na yung mga respondents ay nabahagian nitong mga fake news na ito. And
speaking of fake news na yan, pagkalat ng fake news na baka posibleng may resulta dito sa survey results, totoo po ba nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga gabinete na palakasin pa yung kampanya kontra disinformation? May kinalaman po ba yan sa survey or even before pa talagang mas gusto ng matutukan ng Pangulong Marcos Jr. itong disinformation? Noon pa, nung ako nga ay na-appoint, yun talaga yung mandato. Siyempre, kailangan namin iparating sa tao ano ba yung maaari nilang makuhang tulong. At the same time, makurtail yung fake news. Pero habang tumatagal, lalo na ngayon na kampanyahan, dumadami talaga yung fake news peddlers. Mapapansin naman kahit naman ang isang, I forgot the name, Sayabra, yung Israel-based na disinformation na firm, nakita talaga na sa Pilipinas, sobra, above average talaga ang porsyento ng disinformation and fake news. So yun talaga, nakakabahala at obligasyon ng gobyerno na ito ay matugunan. Maayos ito dapat kasi kapag hindi natin natugunan to, maaari yung mga tao na ito yung laging pumapasok sa kanilang sa isipan nila na ang gobyerno ay hindi nakakatulong, ang gobyerno ay fake. Talagang yan ang nangyayaring mga survey. Kasi maaaring ma-influensahan sila ng kanilang sagot because yun na nadidinig nila na fake news. At ngayon po, bukod kasi dun sa mga nabanggit nyo, posibleng may factor yung fake news, posibleng yung inflation and other issues pa. Kasi may binanggit pa po yung Pulse Asia survey o sina Sir Ronald Holmes kahapon sa amin. Kung ano pa yung mga ibang factors na posibleng dahilan ng pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. Tinitignan nyo rin po ba yung pangyayari sa pagkakasurrender po sa dating Pangulong Duterte sa dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? Malamang, pwede. Pero yun nga ang mangyayari. Yan ang mga kababayan. Umamin na rin na, excuse me, na isa talaga sa mga dahilan kaya bumaba yung trust and approval rating nitong si Pangulong Bongbong Bangag Jr. mga kababayan, talagang yung pag-aresto o pag-suko nitong pamahalaan na ito kay dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Tapos mga kababayan, ang lakas nilang magsalita ng fake news. Samantalang sila mismo ay gumagawa ng fake news. Nanggagaling sa kanila yung napakatinding fake news mga kababayan. O katulad na lang, nang walang warrant of arrest si dating Pangulong Duterte. Ilang beses sila tinanong ng media, ng mainstream media, kung may ganito ba, may darating ba na warrant of arrest itong si dating Pangulong Duterte. Wala mga kababayan. Pati yung si General Fajardo, hindi niya inamin, pero alam na pala nila mga kababayan na nandyan na talagang parating na itong warrant of arrest kasi nga inamin mismo ng tagapagsalita ng ICC na itong mismong gobyerno na ito, sila yung nakikipagtulungan, sila yung nakikipag-ugnayan para nga masiayos, umaayos yung warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte. Ito pang isa pa mga kababayan, ulitin ko lang yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, di ba? Gumawa pa ng rally for peace itong Iglesia ni Cristo dahil nga sinuportahan yung panawagan ni Pangulong Bongbong Bangag Marcos Jr. na dapat walang mangyaring impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nga pala mga kababayan, laging binubulungan itong si Speaker Romualdez na kanyang pinsang buo na sige, ituloy nyo na yan. Nung meron anong sabi ni Ngagba mga kababayan? Wala na tayong magagawa kasi batas yan. Kailangan nating sundin yung proseso. Ibig sabihin talagang may basbas na nanggaling kay Ngagba mga kababayan. Kaya pag fake news, wag nyo nang anuhin yan. Wag nyo nang gawing dahilan. Kasi nga, mismong kayo dyan ay nagpapakalat ng fake news. Tingnan mo yung social media account mo, Atty. Claire. Yung YouTube channel mo, araw-araw mong binabatikos itong mga Duterte. Katulad ka lang din nitong si Mike Abe. Patuloy natin to. Pagka ganun, kasi ang lumalabas, dahil ba sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, bumaba ang rating ng Pangulo. Kahit ano man ang mangyari, kahit ano pang rating yan, ang Pangulo, itong sinasabi natin, gagawin, magdi-decide, base sa batas, at kung ano yung tama. Kahit hindi ito maging popular
Kahit sa labag. tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo o ng gobyerno, ng administrasyon, sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte na masurrender to sa ICC, hindi po mapapahinto ang administrasyon na gumawa ng ayon sa batas. Kahit hindi ito popular. Kasi kung ano po yung sinasabi ng batas, yun lang dapat ang gawin. And ito po ang nagtataka kami. Kung yan po ang magiging dahilan, majority of the Filipinos, meron din naman survey na umaayon na dapat dalhin ang Pangulo, dating Pangulo, sa ICC. So, Kung yan po ilan lang dahil naman medyo yun? conflict po talaga eh. Magiging conflict po yung mga ginagawang survey. Kaya nga minsan sabi natin, kung iilan lamang po ang natatanong dito, let's say 2,400 sa Pulse Asia, masasabi natin hindi ito nagre-reflect. No? Hindi siya nagre-reflect ng sentiments of more than the majority or more than 100 million Filipino people in the country. So, yun lang po. Pero still, hindi namin isasawalang bahala kung ano yung sinasabi ng survey. Oo. Kasi guide ito eh. Guide din pa rin po ito. Oo. So guide nyo, pero hindi isasawalang bahala. Yun pong survey. On the issue, dun po sa hindi pa natatalakay ngayon, yung impeachment ni VP Sara Duterte sa Senado. Sa tingin nyo po, Attorney Claire, naka-apekto rin po kaya ito? Dapat hindi mag-reflect yan sa Pangulo. Kasi hindi naman po niya yung desisyon eh. Kung hindi man po tumatakbo yung impeachment sa trial Yan na naman ngayon, tayo. hindi naman po kasi desisyon niya ng Pangulo. So, dapat hindi sa kanya mag-reflect yun. On the people na naghihintay po ng accountability, kumbaga hindi lang nga yung Pangulong Marcos Jr. ang bumaba ang approval at trust ratings, pero maging si Senate President Chis Escudero as well as House Speaker Martin Romualdez, bumaba din po yung trust and approval ratings. So parang hindi po ba ito parang refleksyon na in totality medyo yung dissatisfaction ng mga Pilipino in totality sa administrasyong Marcos Jr. pababa, kasama po yung ibang mga opisyales ng gobyerno? Kaya nga po di mas oo. Talaga pong magandang malaman saan ba galing talaga yung mga respondents. Kasi kung titignan niyo po, kung sino pa yung nasa Pilipinas, kung sino pa yung nasa bansa na nagtatrabaho, yung pa yung bumababa yung rating. Yun lang. Ano naman yung ginawa ni Pangulong Ngagba dito sa ating bansa? Nandito nga siya sa bansa natin pero wala naman siyang ginagawa. Sumasama lang siya sa mga pangangampanya ng kanyang mga nag-aklasa na ng mga kandidato sa pagkasenador. O nag-aklasa na mga kababayan. Talagang wala nang tiwala kay Ngagba. Camille Villar, si Tolentino, Pacquiao, parang gusto na ring kumalas, nagpapahiwatig na. At yung sinasabi mo na Attorney Claire na itong si Pangulong Ngagba ay wala namang involvement dyan sa ginawang tawag nito mga kababayan, yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Siya yung Pangulo. Hindi mangyayari yan kung walang basbas na nanggaling sa kanya. Dahil yung speaker na yan ay sumusunod din yan sa Pangulo. Kung matatandaan niyo mga kababayan, nung panahon ni Pangulong Duterte, maraming talagang gustong ipa-impeach itong si Vice President Leni Robredo. Pero anong sabi ni Pangulong Duterte? Bakit nyo i-impeach yan? Halal ng taong bayan yan. Tapos kayo yung husga. Dapat ang taong bayan ang husga, hindi kayo. Kasi ilan lang ba yung mga congressman na yan? Bakit sila yung huhusga? Sila lang ba ang bumubuto sa ating Vice President? Kaya malaking kalukuhan yan. Kaya, Attorney Claire Castro, kayo na rin yung mismong nagpapakalat ng fake news. Kaya, huwag kayong maging apektado kung may nababasa kayo na hindi nyo gusto. Ang gusto kasi ninyo, pag hindi pabor sa inyo, sasabihin yung fake news. Pero pag pumapabor sa inyo, katulad na lang ng mga ibang mga vlogger dyan, katulad na lang niyang si Mike Abe, may attorney, isa pang attorney dyan, yung pinagalitan ni Congressman Marcolita, talagang araw-araw na lang nagpapakalat ng fake news. At isa ka rin sa mga yun, Attorney Claire Castro.
Yung mga kababayan, hanggang dito na lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout muna tayo kay... Sino ba itong shoutout natin? Shoutout kay Alan Perez. Shoutout na rin kay Rini Boy Lumingkit. Shoutout na rin kay Rib. Shoutout na rin kay Rupina Rano. Shoutout kay Isalas Garcia. Shoutout na rin kay Vrix Savar. Shoutout kay Daki. Shoutout kay Junjun. Shoutout kay Susi Bonifacio. At kay El David. At shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Elisa Borby. Kay Ma'am Joyce, Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Sami Trabahada Cooper ng Boracay. Kay Larby Suko. At kay Auto Seat Cover Design Pro. Yun ang hanggang dito na lang muna. At once again, this is Room TV mo. Ingat na lahat. God save the Philippines.